19 na kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia na ay uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng repatriation program ng OWA at DMW na may mga sitwasyong walang exit visa, expired ang ikama at ang iba naman ay nakaranas ng pang-aabuso sa kanilang employer. At sa tagal nga ng proseso sa Saudi, lumapit na sila sa isang himpilan kaya napabilis ang pagpapauwi sa kanila. Makakatanggap pa sila ng financial assistance sa DMW at OWA. Yung 19 na naripat po natin na OFWs yesterday was part of the distress workers na galing po sa Saudi Arabia. No? Sila po ay humarap sa iba't ibang uri ng mga problema tulad po ng wala silang mga exit permits or expired ang ikama nila. Pangalawa, yung iba po dyan may mga abuses and may mga contract violations na hinarap. Ligtas nang nakabalik ng Pilipinas kahapon ang 19 na overseas Filipino workers o OFW mula sa Saudi Arabia. Dumanas sa mga OFW ng iba't ibang suliranin sa kanilang pamamalagi sa bansa, kabilang ang hindi pagpapasahod, contract violations at iba pang pang-aabuso mula sa employer. 6 sa kanila ang humingi ng tulong sa UNTV Action Center na nagsilbing tulay upang agad na ma-rescue sa pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Philippine Overseas Labor Office. Isa sa mga natulungan si Daniel Cinco. Lumapit siya sa UNTV Action Center sa pamamagitan ng programang Serbisyong Bayanihan sa pag-asang mapabilang sa hanay ng mga OFW na agad na makakauwi ng bansa. Sobrang hirap pong makalabas kapag halimbawa nandun na po sa Saudi Arabia, sa dami ng tinutulungan ng ating ahensya, sobrang matatagalan din po talaga. Marami po silang pinapriorities, iba't ibang mga cases. 8 taon ng OFW si Daniel, isang data encoder sa Saudi Arabia. Nagdeklara umano ng bankruptcy ang kanyang kumpanya pero nangako na maibabalik ang kanilang sahod. Dahil dito nagpatuloy pa din sila sa pagtatrabaho ng 6 na buwan ng walang sweldo at sinundan pa ulit ng 5 buwan na paghihintay. Sa hirap at pag-aalala kung papaano makakaagapay sa susunod na araw, nagdesisyon na lamang aniya siyang umuwi at lumapit sa UNTV Action Center upang agad na matulungan na maasikaso ang kanyang repatriation. Kaugnay nito, tiniyak ng DMW na may agarang tulong para sa mga OFW, kabilang na ang financial assistance at iba pang mga programa. Gumugulong na rin nila ang proseso ng paghahabol sa kanilang mga claims, kagaya ng hindi pagpapasahod at iba pang violations sa contract. Sa ngayon, may ilan pang OFW sa Saudi Arabia na nasa shelter ng DMW at OWA na on process na rin ang kanilang mga pag-uwi. Sasailalim naman sa mga reintegration program ang mga naiuwing OFW upang matulungang makabawi sa pamamagitan ng mga upskilling program sa tulong din ng TESDA. Una-una, salamat po sa programa ng UNTV, lalong-lalo na yung mga programa niyon tumutulong sa sektor tulad po ng OFWs para sa mga nagnanais mag-abroad. Iwasan po ninyo maging biktima kayo ng mga illegal recruiters at human traffickers na napakarami ngayon, lalo na po sa online. Kaya kami po nakikiusap sa inyo na kung hanggat maaari, makipag-ugnayan po kayo sa mga kinaukulan, lalo na sa mga DMW offices po natin. Meron pa tayong central at regional offices. Kung kayo po ay nag-tubili, maaari po kayong tumawag 24/7 sa 1348 para mag-inquire po sa amin. Kaya guys, para sa mga OFW kahit saang bansa man sa buong mundo, kapag may ganito kayong problema, lalo na kapag nakakaranas kayo ng pang-aabuso sa amo o kaya naman kinukulong ng agency sa ibang bansa, at kung may pagkakataon kayong humingi ng tulong gamit ang social media, ay dumirekta na kayo sa mga himpilan para aksyon agad. Dahil ang nakakalungkot man, kung hindi kayo viral or kung hindi kayo lumapit sa media, ay aabutin kayo ng siyam-siyam.